Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ng update sa Kimpaw at iba pang showbiz ganap. Okay. Update na naman tayo sa paborito nating love team na kung saan ay sila Kim Chiu at Paolo Avellino na naman ang ating update at ang ating topic. Tatlo po yung ating itatopic sa ngayon na kung saan po ay si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ay pinatunayan na sa publiko. Ano na kaya ang sinasabi ng mga buzzers? Pangalawa naman po ay ang actress na kung saan ay ginipit si Paolo Avellino. At ang pangatlo naman ay kailan kaya magaganap ang kanilang kasal. Okay. Kuwan na po natin. Kwentuhan na po tayo. At sana naman, huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-like, i-share, at mag-comment ng positibo sa aking content. Kasi isa rin po yan ang malaking tulong niyo po sa akin bilang isang content creator po. Okay. Umpisahan na po natin ang update natin kay Paolo Avellino at saka kay Kim Chiu. Okay, ito po yung inaabangan ng lahat. Nagtipon-tipon ang mga cast ng Hello Love Will Disappear. Kasama na yung dalawang direktor na kung saan po ay namataan ang dalawa, ang Kimpaw at saka si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa kanilang attend meeting na ang pinag-meetingan po daw dun ay tungkol sa kanilang gaganapin na pangalawang bagong project. Marami kasi sa mga direktor sa ngayon ay humahangad at gustong makausap ang Kimpaw dahil alam po nila na yung kanilang bagong project sa ngayon ay puputok na naman sa madlang people at sa industriya. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na pag ang isang project ay pumutok o very trending or viral, ay mas marami po silang magiging income po dyan. Kaya nga po, marami sa mga direktor sa ngayon ay gustong kausapin ang dalawa para sa ganoon ay makarami po sila ng project at para magkaroon po sila ng mas maraming income para sa kanilang preparasyon sa kanilang kasal. Ito po si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay nagsama ulit kahit katatapos lang yung kanilang taping. Nagsama sila sa pamamagitan ng dalawang direktor na kung saan ay may gaganapin na meeting. Ang meeting na iyon po ay patungkol sa successful ng kanilang teleserye o sa kanilang movie. Dahil ang movie kasi nila Kimpaw ay in-adjust yung oras or schedule nila dahil sa movie ng Kat din na pagbebenta ng mga ticket ba. Gusto kasi ng network na dapat mabenta ng maaga yung ticket ng Kat din. Kaya in-adjust po nila yung movie ng Kimpaw. Kaya nagkaroon po ng adjustment at nagkaroon din po yan ng tampuhan. Pero okay na po yung kanilang tampuhan as of now. Kasi medyo
nag-usap-usap na naman yung dalawang management at dalawang panig at naging okay naman na ang lahat sa kanila. Kaya nga po nung nag-usap-usap ang dalawang panig ay wala namang alitan pero may tampuhan lang. Dahil hindi naman dapat pwede na i-adjust yung movie ng ibang love team para lang sa pagbenta ng ticket ng cut din. Pero as of now naman po, ayon sa aking legit na sources, ay hindi sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu yung nagtampo sa network, kundi ang kanilang management po. Yan po yung katotohanan dyan na wag po natin na naman na iibahin or baka na naman mamaya sabihin kasi ng mga iba na sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu ang nagtampo. Hindi po. Yung management at director po yung nagtampo sa network. Yun po yung katotohanan dyan. Okay, balik po tayo sa meeting na kung saan po ay nagpasaya kasi si Kim Chiu dun sa Pasig at maraming mga netizen po ang nakita si Kim Chiu sa Pasig. Siya po ay isa sa mga host at nag-perform din po si Kim Chiu dun. At habang nagpe-perform siya, ang daming mga netizen po ang nakakita sa kanila. At yun yung dahilan kung bakit nandun din po si Paolo Avellino para sunduin si Kim Chiu. As of now kasi po, ang parang banding kasi ng dalawa ay kaya tayo nakikita palagi sila na spotted. Ayun po yung kadahilanan na pinapakita ni Paolo Avellino sa publiko kung paano niya ligawan si Kim Chiu. Kasi nga, malapit na silang ikakasal and then yung question kasi sa kanila, bakit ikakasal na sila? Hindi pa umaamin sa public. Kaya nga po, pinapakita na ni Paolo Avellino yung sincerity, pagmamahal at paano siya ligawan ni Kim Chiu sa publiko sa pamamagitan ng simpleng pagsundo, pag-alaga, at paghawak kamay kay Kim Chiu sa mga public area na din po. Marami kasi dito ang humahangad na paaminin ang dalawa, pero siyempre may mga management kasi yan na nagsasabi sa kanila na wag muna hanggat wala pang nabubuong alam mo na. Siyempre hindi naman natin yan pwedeng kontrolin dahil nasa showbiz po sila at alalahanin po natin na may management po ang nagko-control sa kanila. Hindi po tayo na mga netizen o mga solid kimpaw. Kasi ang management po, sila po ang may hawak sa dalawang ito. Kaya yun po yung palagi natin iintindihin or unawain kung bakit hindi sila nagsasabi o nagsasalita sa publiko. Ayon po sa aking legit na sources po ay binunyag na din ni Paolo Avellino na may something na sa kanila. At iyon po ay kadalasan tinatanong sa kanya ng kanyang mga barkada pero hindi lang niya kasi naamin-amin. Pero as of now po, paunti-unti na pong lumalabas yung katotohanan na kung saan ay nagkaroon na talaga ng special na moment ang dalawa. Sa katunayan po, ang nanay ni Paolo Avellino po ay nagbigay welcome kay Kim Chiu sa kanilang pamilya dahil yung pamilya ni Avellino kasi, si Paolo Avellino kasi isa sa mga hinahangaan sa industriya. Kahit hindi naman natin kilala ng maayos or hindi natin sila kilala ng lubusan ba, nakikitaan talaga natin na sobrang welcome si Kim Chiu sa pamilya Avellino dahil si Kim Chiu kasi ay boto yung nanay ni Paolo Avellino sa kanya at hindi lang po yung nanay, pati na rin po yung kanyang mga kapatid, kamag-anak at pati na rin po si Aki. May mga eksena kasi na nagkaroon kasi ng parang nung nagbisita si Kim Chiu doon dahil nga po pag-usapan yung kanilang engagement na secret engagement. Ito yung nasabi kasi ng ibang netizen dito. Basahin ko lang po magbasa po tayo ng comment ayon po sa secret engagement na magaganap. Ito po.
Bakit kailangan, hello Kim Pao? This is your fans. Why you should keep your secret engagement to us? It's not aware na magkaroon ng secret engagement samantala kami po ay isa sa mga fans ninyo na naging inspirasyon din po ng pang-araw-araw ninyo. We want to be a publicity and transparency about your update because we are waiting your update every day. And thanks for this vlogger because we appreciate all her content even though she has a more content about inyo. Ayon dito sa vlogger na to, ay nagpapasalamat kami dahil may ending na pala kayo na hindi namin nalalaman. At yan po yung hinihintay namin. Hopefully, may mga makikita kami pictures sa inyo pong dalawa na nakasuot na po ng pangkasal. Maraming salamat at God bless po sa iyo, vlogger. Isa sa mga hinahangaan kasi natin ang Kim Pao at tama naman si content creator na kung saan po ay kailangan natin yung may pruweba sa kanila na kung saan ay nakasuot na sila ng pangkasal. Yun kasi yung hinihintay natin, most awaited moment sa kanilang dalawa at iyon ay ibibigay natin sa kanila dahil sila lang po makasagot niyan at ang kanilang mga pamilya. Kaya nga po marami sa mga ngayon naghihintay kung kailan yung kanilang kasal. Speaking for that kasal, nagdako po tayo sa isang actress na kung saan po ay masusi niyang sinisiraan si Paolo Avellino. After that, nasiraan si Kim Chiu sa mga bashers. Sinunod naman niya si Paolo Avellino sa pamamagitan ng pagsabi sa comment na, "Why Pao, bakit ngayon ka lang lumantad?" Which is hindi naman appropriate ba kung sakali na bakit kailangan mong sabihin kay Paolo Avellino na bakit ngayon lang siya lumantad. Matagal naman nang lumantad si Paolo Avellino sa public. Is it ngayon ka pa lang ba magsabi ng bakit pa siya lumantad? Malapit na silang ikakasal. Did you have black intention about it? Or can I ask you something? Why you should post in your Instagram that bakit ngayon lang lumantad si Paolo Avellino? In behalf, matagal naman na siyang lumantad. Correct me if I'm wrong. Alam namin kung sino ka. Lahat kami nakakaalam pero we don't want to take advantage para sabihin yung pangalan mo, actress. Kasi nga, may mga legit sources kami ayon sa kaibigan ni Kimi na ikaw pala yung nagsasabi sa mga post na palagi palang may cryptic post ka pa nga at saka iniba mo yung pangalan mo sa Instagram at wala na din yung picture mo sa Instagram. Parang kumbaga may bagong account ka at yun ay nag-i-start ka na lahat ng mga comment mo o mga post mo ay patama sa Kim Pao. Maraming nakakapansin dyan guys sa actress na yan. Ewan ko kung anong intention niya. Why she posted like that? Please comment down below para magkaroon po tayo ng idea patungkol sa actress na to na hindi naman natin alam kung ano yung kanyang intention. Kasi pati rin na to, may alam akong idea. Pero ayaw ko lang po magsabi kung ano yung idea niyon kasi ayaw kong nanggaling mismo sa akin at gusto ko na magkaroon din ng sariling opinion yung ating mga viewers dito. Kasi nga po, it's too unfair naman na ako lang yung magbigay ng idea sa mga viewers naman natin na nakikinig sa atin ay hindi natin pakinggan ang kanilang idea. Sa mga senior po dyan na nagkakaroon po ng idea, kasi may mga seniors po ako na viewers, please comment down below lang po kayo. Kung alam niyo po kung ano po yung idea, bakit po siya nagganon sa mga cryptic post niya. Is it that one is gusto lang niya manira? Or just go with the flow lang sa showbiz? Kasi hindi natin po hawak ang utak ng isa't isa dito. And beside,
ayoko din po na makatapak ng kapwa natin tao. Like what I said, I like to be humble and I like to be caring sa mga fans po natin at sa mga inspirational people po natin like Kim Pao. Solid kasi ako ni Kim Pao. At kung may mga nega na pinupost nila, I just read it, but it depends on you kung ano po yung sasabihin nyo sa akin na bilang vlogger po nila. Okay, you're right. Dadako na naman po tayo sa kung kailan yung kasal at kung ano po yung mga preparasyon sa Kim Pao. Okay. Kasi ayon po sa aking legit na sources po ay parang magkaiba kasi yung kasal. Dahil we know already that Kim Chiu is a half, right? Hindi naman natin dinidiskriminasyon yung kalahati ni Kim Chiu na bilang Chinese ba. I'm not saying na dinidiscriminate natin yung ganon. I'm just trying to say is parang may kasal sa China, tradition nila yun, at saka may kasal din sa Pilipinas, parang ganon. Para magkaroon ng yung traditional, respect the traditional way of both of them. Ayon po sa aking legit na sources, ay nire-respeto ng mami ni Paulo Avellino yun. Dahil sa atin naman na Pinoy, ay nakakaintindi po tayo kasi may kanya-kanya po tayong tradition. Yan po yung sagot ng mga legit na sources po natin. At si Kim Chiu po ay hindi naman natin maiwasan na matanong kung ano yung klaseng tradition sa kanila na pagdating sa kasal. Kasi nga po, si Kim Chiu kasi is wala na yung kanyang mga parents dahil alam naman natin yung nangyari sa kanila, at si Paulo naman is kompleto pa yung sa kanya. So yung nakakadepende na lang ang decision is about kay Kim Chiu, at sinusuportahan po yan ng pamilya Avellino sa lahat ng bagay. Kaya dito natin makikita na over-welcome po si Kim Chiu sa pamilya Avellino. Lahat ng gusto ni Kim Chiu, as long as kayang ibigay ng pamilya Avellino, they will give all the supports. It's not about all the supports only, lahat po para lang maging maayos ang lagay ng dalawa, at hindi lang po maging maayos kundi maging successful din po sila balang araw. They do all the trials pagdating sa kasal. They respect everything but Kim Chiu decision. Everything what is or a choice of Kim Chiu, they respect it because as a matter we know, minsan lang po ikakasal at hindi po palaging ikakasal. Kaya masarap sa pakiramdam na lahat ng both parties ay nakakaintindihan pagdating sa opinion ng kasal at hindi po sila selfish gaya ng mga iba na napaka-selfish pagdating sa kasal. Pero ito po is hindi po. I observe that ayon po sa aking legit na sources ay sobrang hangang-hanga ang pamilya Avellino kay Kim Chiu, dahil habang sila po this year ay nagpre-prepare sa kanilang future, and they keep on trying or they keep on expanding their time para magkaroon po sila ng sariling idea. Isipin mo they are expanding their time like si Kim Chiu may business po siya. She's expanding her time also that way. At may mga ibang movies at endorsements silang dalawa. They are expanding their time para maka-earn a lots of money para sa kanilang future. They keep on working. And that's what I saying na believe ako sa kanila. Sobrang believe ako sa kanila kasi ang inaatupag nila ay hindi yung paglakwat siya or hindi yung pagwalwal dyan. Ang inatupag po nila is para sa kanilang anak at para sa kanilang future because they respect each other. And this is my vlog for today. Please paki-like, subscribe, and hit the notification bell naman po sa mga may gusto sa aking vlog. At sana naman wag po kayo mag-skip. Maraming salamat at God bless po.